Alam mo ba na may mga araw na isang inflation report lang ang kailangan para mawalan ng bilyong-bilyong dolyar ang stock market sa loob ng ilang minuto? Well, kung hindi, tutok ka lang at ipapaliwanag ko yun sa'yo. Pero bago ang lahat, intro muna tayo, brah! Alright, what's up mga kanoypi? Here's your boy Forex Noypi. Alam mo ba na minsan lang isang speech lang ng isang Federal Reserve Chairman, noon yon si Jay Powell, ang kailangan para bumagsak ang Bitcoin, lumakas ang dolyar at magbago ang direksyon ng market. Ngayon, kung trader ka ng Forex, gold, stocks, indices, or crypto, may isang bagay kang kailangan maintindihan. Ano yun? Na hindi talaga chart ang nagpapatakbo ng market. Charts are simply the result. Ang totoong dahilan ng galaw ng market ay nanggagaling sa ekonomiya. At ngayon mga kanoybi, pag-uusapan natin kung paano konektado ang inflation, labor market, interest rates, at Federal Reserve speeches para sa isang risk-on at risk-off sentiment ng market. Okay? Pero bago ang lahat mga kanoypi, no? Kung ikaw ay bago sa channel na to at nagugustuhan mo naman, baka naman, pwede ka naman mag-subscribe, pa-like, pa-share na din, mag-comment ka na dyan, tapos follow mo na rin ako sa mga social media platforms ko nandyan below on the description. Okay. So pag-usapan muna natin mga kanoypi, ano ba ang risk on at risk off? Okay? Kapag risk on ang market, ibig sabihin yan, optimistic ang mga investors, positive, ganyan. Naniniwala sila na maganda ang future ng ekonomiya, kaya handa silang mag-take ng risk. Okay? Pag sinabing risk on, that's what it means. Okay? Kailangan magets na yun. Kaya bumibili sila ng stocks. Bumibili sila ng technological companies, Nasdaq, Bitcoin, at iba pang growth assets. Okay? Kapag risk off naman, nagiging defensive ang market. Dahil natatakot sila sa recession, sa inflation, nakakatakot din yan, syempre, or economic slowdown. Okay? Kaya lumilipat ang pera sa US dollar, sa treasury bonds, or napupull out lang sila, making themselves cash heavy. At minsan, nililipat din nila sa gold. Okay? Ngayon, ang tanong, ano ba ang dahilan kung bakit nagsishift ang market mula risk on papuntang risk off? Okay? Ano nga ba yun? Uunahin natin, ha? Unang domino ay inflation. Okay? Imaginein mo to, kanoypi. Last year, ang paborito mong meal, $10 or 10 pesos. Hindi, gawin natin dollar. Sige, $10. Ang paborito mong meal ay $10. Last year yan, ha. Ngayon, $12 na siya. Tapos next year, magiging $14 na siya. Yan ang inflation. Okay? Inflation simply means tumataas ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. At habang tumataas ang inflation, bumababa naman ang purchasing power ng pera natin. Okay? Mas mahal ang pagkain, mas mahal ang gasolina, mas mahal ang bahay, mas mahal halos lahat. Okay? Ngayon, bakit importante ito? Kasi may isang organization na sobrang nakatutok sa inflation at yan yung Federal Reserve. Okay? Sa Pilipinas, yan yung Bangko Sentral. Pero we're talking US. So, Federal Reserve. Okay? Kapag mataas ang inflation, napipilitan ang Federal Reserve na gumawa ng hakbang para pabagalin ang ekonomiya at pigilan ang pagtuloy ng pagtaas ng presyo. Okay? So, yan ang inflation. Okay?
So, pumunta ngayon tayo mga kanoypi sa bakit importante ang labor market. Kasi yan ang i-connect natin niya mamaya, okay? So, ngayon, alam natin to, maraming traders ang nakaabang lagi sa CPI. Kasi sila yung mga padot-dot-dot trading, napakarami niya sa social media. Nakakairita lang panoorin dahil nai-impluwensya nila yung kapwa ko Pilipino na mag-armalite trading, okay? Pero ang institutional traders nakatingin din yan sa labor market. Okay? Kasama dito ang non-farm payroll, unemployment rate, average hourly earnings, jobs openings or JOLTS. Okay? Kasi kapag malakas ang labor market, mas maraming tao ang may trabaho. Okay? Pag mas maraming trabaho ang mga tao, ibig sabihin mas maraming sweldo. Mas maraming sweldo, mas maraming gumagastos. Okay? At sa unang tingin, mukhang magandang balita, di ba? Yes, yaming sa mga Pinoy. Pero minsan, bad news din to para sa market. Bakit? Kapag sobrang init ng labor market, yung madaming paldo, okay? Pwede ulit tumaas yung inflation. Pag-usapan natin yan sa previous video. Ngayon, kung hindi mo pa yun napapanood, tingnan mo lang, baka nandito sa taas. Okay? Or balik ka na lang sa previous video ko. At kapag tumaas naman ang inflation, maaring hindi agad mag-cut ng rates ang Federal Reserve. Okay? So, from interest rates, pag-usapan natin to dahil ito ang pinakamakapangyarihang weapon ng Fed. Okay? Kung ang inflation ang sakit, interest rates ang gamot. Kapag tinaasan ng Federal Reserve ang interest rates, mas mahal na umutang, mas mahal na bumili ng bahay, at mas mataas ang mag-loans, mas mahirap, mas kokonti ang gagastos, okay? Mas bumabagal ang ekonomiya. Ngayon, pag-isipan nyo to mga kanoypi, kasi as a retail individual ourselves, katulad ko, hindi naman ako malakas umutang, diba? Hindi naman ako malakas gumastos, diba? Hindi rin ako mahilig kumaska sa credit card. Pero ang pinag-uusapan natin dito is yung mga malalaking negosyo, yung mga big money. Ayan ang nagpapagalaw ng market. So ngayon, ikaw, kung hanggang ngayon nanonood ka pa rin sa mga influencers na nagsasabing panoorin mo lang ako, gawin mo to, simple lang ang trading, wow, wake up, brother, because trading is not easy. Kailangan mong mag-isip dito. Ngayon, kung hindi ka willing mag-isip, huwag ka na mag-trade. Sumunod ka doon sa mga retail traders na wala namang kayang ipakitang 1-year PNL. Okay? Okay, so balik tayo. Kasi kapag bumabagal ang ekonomiya, mga kanoypi, nababawasan ang inflation pressure. Okay? Pero may kapalit yan. Kapag mataas ang interest rate, nahihirapan ng stocks. Okay? Kasi, syempre, lahat sila, majority of them depend on loans. And they don't wanna get loans para magpatuloy yung negosyo. Kung mataas din naman yung interest rate, di ba? Nahihirapan din ang crypto market. Okay? Nahihirapan ang growth companies. Kaya kapag narinig mo ang salitang higher for longer, karaniwan, hindi ito magandang balita para sa mga risk assets. Okay? Ngayon, ang mga napag-usapan na natin, yung mga interest rates na yan, Federal Reserve ang nagdidikta ng mga yan. So sa mga speech nila, which is going to happen this coming Wednesday, panoorin mo yon dahil ito ang isa sa pinaka-underrated na market movers. Paano kasi alam mo yon, pag-isipan nyo mabuti Sa mga Pilipino sa mga influencers na mahilig dyan magdudot-dot trading, yung talaga tatatatatatatatat, kahit ibang bansa, pero hindi nyo maintindihan to kasi Pilipino to Pansinin nyo, walang nakakagawa ng ganon sa FOMC. Bakit? Kasi hindi nila kayang i-decode at i-decipher yun kagad because it takes brains for you to listen to that. And unfortunately, not all of us have brains.
are intellectual enough to listen whether the Federal Reserve is hawkish or whether the Federal Reserve is dovish. Okay? And that's the unfortunate truth. Kaya ako nga ginagawa tong mga videos na to para kahit papano makatulong ako makaintindi yung mga tao, yung mga Pilipino na nagre-rely lang sa mga dudut-dut trading, sa mga gaganong-ganong klaseng retail trading na bibili lang ng magpapakita ng demo account sa live, tapos sasabihin nila follow mo lang tong strategy ko, magiging profitable ka. It's nonsense, bro. It's nonsense. Kaya nga sinasabi na charts does not move the market, fundamentals does. Okay? Ngayon, kung disagree ka sa akin, mag-comment ka dito. Mag-comment ka. Okay. So, yung mga speech ng Federal Reserve, minsan walang CPI dyan, walang NFP, walang economic report. Pero biglang gumagalaw ng malakas ang market. Bakit? Because the people that studied in Harvard, the people that studied in Ivy League universities, who studied this fundamental shit we're talking about, understands them. May utak. Okay? May utak. Kaya biglang gumagalaw yung market because they make decisions. Okay? After magsalita ng Fed official. Kapag sinabi nila inflation remains elevated or we are prepared to keep rates higher, ang tawag diyan hawkish. Okay? Malakas kasi hawk eh. Okay? Ganun 'yon. Ibig sabihin niyan, hindi pa tapos ang laban sa inflation. Pagka yan yung mga naririnig mo, inflation remains elevated, we are prepared to keep rates higher, ganyan. Kadalasan, negative yan para sa stocks. Kasi syempre, gusto ng stocks, mas mababang interest para makapangutang pa sila. Diba? Ngayon, pag sinabi naman nila na inflation is improving, we are seeing economic slowdown, rate cuts may become appropriate, ang tawag naman dyan, dovish. Not always in the same sentence or statement that I said, no? Pero leaning towards good positive news na inflation is improving, mga ganyan. Yan yung tinatawag na dovish. At kadalasan, gustong-gusto ng market ang salitang yan. Siyempre, kahit ako, gusto ko yun eh. Kasi, siyempre, mas baba interest rate. Bababa. Okay? Ngayon, anong chain reaction ito? Pag-usapan natin yan mga kanoypi ha. Kasi inflation affects Federal Reserve decisions. Labor market affects inflation. The Federal Reserve decisions affects interest rates. And interest rates affect liquidity. Okay? Liquidity affects investor behavior. Okay? Kasi investor behavior determines risk on or risk off. Okay? Again ha, liquidity affects investors' behavior and investor behavior determines risk on or risk off conditions. Ito ang chain reaction na nagpapatakbo sa financial market. Okay? Ngayon, kung hindi nyo pa naiintindihan yan, bigyan natin ng real world example yan. No? Scenario number 1, okay? Tumaas ang inflation. Malakas ang labor market. Hawkish ang Federal Reserve. Anong iniisip ng market? Isipin nyo. Comment down below bago ako magsalita. Go na. I-comment mo na ngayon. I'll give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Malamang tama ka pero malamang mali ka din. Okay. Posibleng manatili ang interest rates or baka tumaas pa nga. Okay? Yan ang mangyayari. Ano magiging resulta nito? Lalakas ang dolyar, hihina ang stocks, mahina ang crypto, risk of environment. Sasabihin ng mga tao or ng market, relax muna, chill. Okay? Scenario number 2, bumababa ang inflation. Okay? Ang labor lumalamig, labor market, medyo kumu-cool down yan.
Tapos sa Federal Reserve, dovish ang tunugan nila. Ano sa palagay mo iniisip ng market? Okay, narinig kita. Tama ka, bro. Posibleng magkaroon ng rate cuts. Okay, ang resulta, lalakas ang stocks. Mas malakas ang crypto. Tataas ngayon ang risk appetite. Okay? Risk on environment yan. Ngayon, kaya nga maganda pag na-timingan nyo mga kanoypi, yung from risk off, tatalon ng, kasi pag risk off, bagsak ang stocks niyan eh. Tapos mag-shift siya into a risk on environment, makikita mo na yan. Tataas na yan. Okay? Alright, so pagtatapos natin mga kanoypi, sana may natutunan kayo dito, hindi yung puro kabulastugan ko lang inaintindihan nyo. At saka sana kahit paano suportahan nyo naman ng mga channels natin sa lahat ng social media platforms ko, Facebook, TikTok, tsaka YouTube. Ito ang gusto kong tandaan mo bilang Pilipino na trader. Okay? The market does not trade today's news. Okay? The market trades tomorrow's expectations. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari ngayon. Mas mahalaga kung ano ang iniisip ng market na mangyayari sa susunod na 6 hanggang 12 buwan. Kaya minsan, maganda ang balita pero bumabagsak ang market, at minsan pangit ang balita pero umaakit ang market dahil expectations ang tinitrade ng institutions. Yun ang may pera, kanoypi, hindi yung mga retail traders na fina-follow nyo na nagsasabing sundan lang yung strategy nilang technical at siguradong magiging profitable ka na. Yun, hindi yun, okay? Kapag naiintindihan mo na ang relationship ng inflation, labor market, interest rates at Federal Reserve speeches, mas maiintindihan mo kung bakit nagiging risk on or risk off ang market. Kaya follow ka na dito sa channel na to dahil puro ganito ang magiging content ko. It's all about helping Filipinos to be more knowledgeable fundamentally. Kapag naiintindihan mo na yan, hindi ka na basta tumitingin lang sa charts. Naiintindihan mo na ang kwento sa likod ng galaw ng presyo. Hanggang sa muli mga kanoypi, kita kits.